Kasi marami pang hindi nakakapanood ng Linlang. Let's start off with yung napanood nating success at impact ng Linlang. I want to ask Kim and Paolo, ano ang inyong reaksyon sa naging pagmamahal o pagyakap ng mga Pilipino at ibang lahi sa seryeng Linlang? Let's start off with Paolo. Pao? Hello, Jay. I was surprised with myself. Nung ginagawa natin ito, ginawa namin siya not expecting it to be aired on a platform we're not familiar with work. And I'm happy na hindi lang sa Pilipinas siya naging hit di sa ibang mga bansa. Kim? Ayan, hello! Good afternoon sa inyo. Juliana ang look mo dyan, ha? COVID lang yan, pero si Juliana pa rin ako. Reaction mo, Kim? Ano naman, sobra kaming, unexpected yung itinakbo ng Linlang. Actually, nagulat din ako. Yung lahat ng fear ko nawala, and then I'm very thankful and na-acknowledge kami sa ibang bansa. Yung mga bansa na hindi namin alam na nag-i-exist, napapanood nila yung Linlang. So, malaki yung pasasalamat din namin sa Prime Video, syempre, sa pagkuha nila ng Linlang. And sa lahat ng mga taong ginagawa nilang barkada mode or parang family get-together ang pagnood ng Linlang, lalo na sa ibang bansa. So, it's a very big blessing for all of us. Actually, unexpected blessing, and we're very grateful for that. Kim, naalala mo yung nagkita tayo sa parang malapit sa studio ng ASAP. Tapos parang sabi mo sa akin, ayoko na, parang after nito, mag-iiba na ako ng pangalan. Do you remember that? Oo. Tapos sabi ko sa'yo, iba talaga to, iba to. So, happy naman ako na nagagalit sila kay Juliana at hindi kay Kim Chiu. So, it's a success. Thank you so much. Congratulations. Inay, reaction niyo po sa naging tagumpay ng Linlang? Nakanganga ako nun eh. Yung tulala, sabi ko, siya nga ba? Totoo ba talaga ito? O chika-chika lang tayo. Pero totoo daw. Kaya sabi ko, ay, ang ganda naman nangyari. Are you excited also na sa free TV naman, mapapanood na inyong pinaghirapan? Oo. Kasi sigurado iba yung dito sa atin dahil, di ba? Iba yung sa kanila isang oras yun eh. Tsaka may araw lang. Dito, everyday mo mapanood. Actually, na-surprise nga ako, nagtyaga ang mga subscribers ng Prime. Oo. Kasi dati sanay tayo, binge watch na, isang diretso, tapusin na natin to. Ito hindi, inay, nag-aabang sila every week. Every week. Oo. Totoo. Di ba parang yung turnabout ng pangyayari, talagang si God lang ang pwede makaalam no. Kaya gulat ng factor yung nangyari sa amin. Nagkagulat siya. Direct na touch ni Inay yung hindi namin napanood pa lahat. So let's talk about that. Marami pa kami hindi pa napapanood. We wrote the creative wrote the whole series as a weekly show. Okay. So yung storytelling noon, kung magda 30 minutes ka kada araw, so that's roughly around 2.5 hours. Okay. Isang buong script na ganyan kakapal. And when we presented it to Amazon, they just asked for an hour of an episode and 14 episodes of that. So you can just imagine roughly 60% of the original story Na wala pa napapanood. Oh, wow! Kaya iba yung experience. You know, it's gonna be a lesson on structure and storytelling. For you, as a director and also the... No, for everybody. For everybody. Kasi while you say it's very successful in Amazon, yun kasing structure nun 1 hour. Yes. Kaya hindi ka tinigilan. Yes. Now, if you have a 30-minute show, which is roughly less than actually 22 minutes per day, iba din yung experience. Tama. So now, you will observe what holds your attention, how the actors will fare in this kind of time. Kasi diba, time is important in storytelling. So makita mo,
But the happier thought is that 60% yung pag-asa. Direk Jojo, tama yung sinabi ni Direk FNM. So ngayon, pag nung pinapanood ko kasi siya, ang bilis. So parang ako din, may mga elements ako na parang, wait. Bakit naging ganun? So bubuksan niya yun. Yes. Merong explanation tsaka backstory yung ibang mga eksena. Kung paano mo yung pala yun kaya napunta dun yung eksena na yun. Okay. Iba rin kasi yung editing style ng Free TV sa Prime. Sa Prime. So yung storytelling may iba rin. I mean yung style. Right. Danica, what worked? Feeling namin yung relatability. Kasi real sila ng mga tao. So kahit si Juliana, kahit gusto mo siyang sampalin pag nakasalubong mo siya, kahit pa paano maiintindihan mo bakit niya nagawa yung mga bagay-bagay. So feeling ko, yung audience kasi naman sila very understanding. Yung parang hindi dahil inaano mo yung affair, but because parang naano nila na totoong tao to na nagkakamali. Actually, for all the characters, yun yung trinay namin i-achieve. Actually, feeling ko ma-achieve natin yan pag pinanood natin tong teleserye version. Kasi nga, mas maiintindihan. Kasi ako hindi ko talaga maintindihan si Juliana dito. Talagang ang gigil ko rin talaga sa kanya. Ibang level din eh. Kim, you agree na yung iyong karakter ay mas mahihimay dito sa teleserye version? Yes, mas maiintindihan na nila dito si Juliana fully kung saan siya nanggaling and kung bakit gano'n yung reaction niya and kung bakit gano'n niya kamahal si Alex. And kung bakit gano'n yung trato niya kay Victor. Actually, dito sa teleserye version, sobrang excited ako dahil mas may papaliwanag ni Juliana yung sarili niya sa lahat ng mga may galit sa kanya. Talaga magpapaliwanag ka pa, ha? Magpapaliwanag siya in some ways. Mag-e-emote, inay. Paolo, ikaw naman as Victor, sa tingin mo, kasi ako, nainis ako kay Paolo dito sa karakter niya eh. Pag parang ayaw pa rin niyang bumitaw, yun na nga hinihingi ni Juliana sa kanya, no? Pakawalan mo na ako. So dito, Paolo, mas maiintindihan ka namin as Victor. Yes, in a way. Okay. Pero I think more than my character, mas naiintindihan yung mga characters around Victor. Pero makwento ka, Victor and Jay, kanina nung pinagkwento ni Kim na mas may intindihan kung bakit paano mahal si Alex. Parang biglang umilit yung dugo ko, parang naalala ko yung mga parang hindi pa nakakabukod masyado sa dito. Di ba hanggang ngayon, no? Victor, no? Alex pa din ang bukang bibig ni Juliana. Teka nga, ba't mga wala kayong dalawa dito? We're doing another show with Kim and Facebook and ABS-CBN Studios. So, yung bal. Ayun, naghang na si Victor. Ako na lang. Ikaw na, Juliana, magpaliwanag. Buhay pa rin po ang COVID, kaya tinamaan po kaming dalawa. Gusto nga namin makasama kayo lahat dyan, pero ito na yung kaya namin. Sabay talaga kayo, ha? Oo. Okay. Pag-usapan natin yung mga scenes na medyo nag-viral at pinag-usapan nila. Inay yung mga pananampal mo naman kay Kim talaga. Lalo yung line mo na, gusto mo bang kausapin ako, kausapin ka ng palad ko. Nag-viral yun, Inay. Yes! Oh my goodness, that's so simple. It's so simple. Pero Nay, grabe ang impact ng mga eksena mo. My favorite scene, ay masuspoil, yung nagmamakaawa ka na kay Victor. Sa eskwelahan, nung pauwi ka na, andun yung dalawang anak mo. That was my favorite. Ang comment ko, Inay, is, you're very generous. Parang naramdaman ko yung push and pull ni Inay sa mga scenes niya. Salamat. Ano ang masasabi mo doon sa naging reaksyon at pagtanggap ng mga manonood sa binigay mo sa Linlang? Kasi nanay ako di ba? So, minsan nakakainis din ako dito. Yes. Kasi ano ba naman klaseng nanay yan? Wala tayong magagawa. Kasi tayo mga nanay, yung sobrang pagmamahal natin sa anak natin, parang unconditional love na yan eh. Parang do or die, parang lahat gagawin ng isang ina para sa kanyang anak. Tama.
Tama. Itsurang mali na, pero pipilitin niyang itama. To a fault na nga eh, di ba? That's right. Kumbaga parang kahit ako na yung magmakaawa, ako na yung tumanggap ng lahat ng blame. Wag lang yun. Ito yung ano. Tama, ganda. Pero natakot din siya makulong. Ay, syempre. Natakot din. Pero may gano'n, bakit ako ipapakulong? Gano'n, di ba? Gusto ko yan. Mateo, ikaw naman. Race, as Mateo. Ganun ba talaga? Ikaw, you believe na ang tapat mong kaibigan kay kay Alex up to the very end, no? So parang, well, hindi ko napanood ang episode 13, so I didn't know na nangyari sa'yo. But justify mo ba talaga na, kasi enabler ka konsentidor ka di ba? Parang, is that a good thing or a bad thing? I think, in a way, yun yung point ng character ni Mateo na the opposite extreme. Na may masama din mangyayari if masyado kang loyal to a certain person. So, may boundaries din, no? May limit kumbaga. Kim Pao, gusto ko manggaling sa inyo yung sagot. What is your favorite scene? Favorite scene? Siyempre, tinampal-tampal ako ni Inay. Not one take, not 2 takes, but 3 takes. 3 takes yun. In rehearsal, tapos blocking, tapos take. Aray? Yes, di ba, anak? Sabi ko Opo, tapos gusto ko din magpasalamat kay Inay kasi gusto niya talaga lumabas yung totoong aray. I think naramdaman din ng audience yung totoong sakit. Kasi kailangan mo talagang maramdaman yun para Makapag-react ka. makapag-react Oo. ka, mas totoo yung reaction. Totoo yung reaction. Hindi, Oo, ako din gusto ko din yun. Hindi maganda yung fake. Anak ka, may agree ka na sa akin doon, di ba? Hindi Opo. maganda yung fake. Pero nai-rehearse nyo ba yun? Dito sa kaliwa, Dito sa ano? Oo, nag-uusap naman kami dalawa. Okay. Kung saan ko siya dadalhin, ganito. Eh, minsan may ibang pinatang, hinabrut ko tayo. Hindi dyan, dito! Di ba? Kaya yung mukha ko na lang, sabi ko na lang ganito. Saan mo punta? Pero that was really an intense scene. Grabe yun. Hindi, kung hindi rin naman nakisama si Kim at hindi niya alam yung gagawin niya, hindi rin naman magiging maganda yun eh. Tama naman. Pero Kaya kung Go hindi rin tinama ni Inay, hindi rin magiging ganun ka-intense at mag-reflect sa mga tao yung sakit. So, thank you, Inay. I love Thank you, you. anak ko. hindi lang naman kay Kim lumanding ang mga palad ni Inay, pati sa ibang characters din. Oo. Is it the same treatment? Ganun Of din. course. Ito naman, anak ko naman. Kailangan ko namang swetuhin. Pero ang ending, ako na rin. Diba? Mm-hmm. O ay parang sinasabi ko kay Amelia na, o ayan, kakakumpit mo sa anak mo, ayan ang napala. Yan ang ending mo ngayon. Oo, pero hindi, okay lang sa nanay, di ba? Tama. Kahit nasa kahuli-huli ang na pagkakataon, bibigyan mo pa rin siya ng choice na mamili. Di ba? Eh, That's right. pagka ganon, kumbaga, ikukulong yan. Yes. Ganon. So, pagkatapos mong makulong, at pagbayaran ng dapat mong pagbayaran, di ba? Meron ka pang choice, meron ka pang chance. Choice and chance. Yes. Love it. Pao, ikaw, what's your favorite scene? Me, aside from all my scenes with Juliana, syempre, one of my favorite scenes is yung isama rin si Inay sa school na pinagkwento ko at concert. One challenge as an actor with is differentiate like your scenes from other scenes in different situations. And parang nung time na nalaman ako kay Amelia, nag-hypervent talaga ako. So I was trying to figure out a way to how to make it different. Just went with my gut and wala ko nang nangyari. Thank you, Nay. Thank you daw, Inay. Sabi Ay, mo. anak, thank you. Dahil ko sa anak, okay ba tayo? Tignan natin, ang gano'n. Tignan natin. Mas maganda pag-grow. One take lang din yan. Alin po? Yung eksena sinasabi ni Paul daw po sa school. Yung sa school. Hindi lang pala. One take ba yun?
Ay, Kasi yung director na pala nagsasabi, di pa ako nakikinig. Sabi rin parang ayaw ko pang maniwala. One take. Grabe. Amazing. Ganun talaga, Direct Jojo and Direct FM, no? Kapag ang mga kasama mo sa eksena, inaral yung character, alam na, masunurin sa director. Pero pag ganun ba, do you let them also explore? Paano nyo ito aatakihin? Sila ang magsasabi sa amin, sila nagdidirect sa amin. Right. That's why we have to follow. That's right. You discuss kasi the objective of the scene. No? And exercise naman namin sa set. Where are you coming from? Where are you going? That's the first 2 questions I ask my actors. Just so parehas kami ng hinihinga dun sa storya. Tama. And then you talk about the theme for the week. Tapos discuss mo na sa positioning ng storya. Kasi pag dumating yung storya, either 3 weeks advance, so napaplano mo ng in chunks, yung in acts or in sequences, right. yung journey. So discuss it with them. From yung kanina pinag-usapan yung nasampalan, and then liberal kasi, I'm ready for, I always tell them, would you like it na nasa inyo kung tutuhanin ninyo o hindi yung sampal. Pag hindi ninyo pina-landing, make sure that the reactions are real. Okay. Diba? Hindi tama yung mukha. Siyempre, pag nasaktan ka, dapat pagbalik mo sa camera, kita ko yung pain. Yun naman yung requirement ko. In that famous scene where Kim, inatake ni Maricel si Kim, nag-ready ako ng, kasi kinoreograph, no? Sabi ko din sa kanila, it's up to you, but they're very generous. Kasi sila mismo yung nagsabi na direct high point, yung panggigigil ng nanay na mawawasak yung buhay ng mga anak niya dahil sa ginawa ko. I even ready for a double. Pagkatapos nung eksena, so palakpakan lahat ng tao, nagtulala yung iba, palakpakan, si Kim, kasi pag nag-invest ka ng emotion, hindi naman ka mo sinabing, tapos ka na. So Kim was still crying, Kim was still shaking in one corner, si Maricel still, yung pinapasipay-pay, pinainom ng tubig, pinuupo muna, si Kim nasa isang sulok na, maya gumagapang yung double sa tabi niya, ate. Sabi niya, pwede magpa-picture. Sabi ni Kim, ate, pwede mamaya muna. Ito dapat But siguro, she was so impressed with how he delivered it. Right. So, gusto magpa-picture ka agad dun sa... So, you talk it out. You talk it out. And you ask their sentiments. Okay pa kayo? Happy pa kayo dito? Not just that, because Paula is a very intelligent actor. Kim is also a very deep thinker. Si Maricel sabi nga niya, lagi diba hubig ka, nanay ako. So pag may position dun sa script, yung personal disposition nila, you ask them, do you agree with this or not? Tapos pagka nakita kong hindi magre-reconcile dun sa objective, syempre kailangan mong isip yun. When you ask yourself, ang gamit mo lagi kasi yung North Star mo, yung intelligence ng puso at yung utak. Okay. Diba? Pero you're doing a different person. You're giving birth to a different person. So, ginagamit mo lang siya ng North Star. So, pagka ganun, papasukin pa nila yung pagkatao mo. So, it's really a difficult thing. Plus, when you look at the disposition of each character, naglalaban. Yung hindi naman siya basta-basta bilang nanay, takes the side of his son hanggang sa napahamak na rin siya. So, iniipit namin sila sa ganung complexity. Saka that will only work kung alam na alam mo talaga yung karakter mo. Kasi hindi, kahit anong sabihin na iba, hindi ka mag-veer away dun sa gusto mong tumbukin Naramdaman ko yun kay Kim from episode 1 to 13 hindi siya nawawala. Alam niya kung ano yung ramdam-ramdam ko si Kim doon. But, aside from the acting showdown na ipinakita ng mga artista dito sa Linlang, pinag-usapan din yung mga topics kung saan nakarelate yung mga manonood. May mga social issues na binuksan ang Linlang para pag-usapan. Let's talk about this one. Meron tayong video na hinanda. Let's play it, the first video. Ako sa'yo good boy ka dito Kaya idol kita May bukod sa pareho tayong gwapo
wala tayong faithful sa asawa na. Diba? Kaya mas nalabs ko si Emma eh. Wala yan. Ganda na, mabait pa. Ah, Miss na miss ko na talaga yun. wala sa prime yan.